All right, welcome back to Turmoto, and it's been a while since we did our last podcast, and I'm really excited about this episode because we have none other than Mr. FJ Moto and Don Joseph on our podcast. I think this is episode 6, so please stay tuned. All right, Kuya Don, thank you for allowing me to interview you, and I'm really happy that you said yes. I know sobrang busy ka, di ba? But I really want to talk to you about FJ Moto Mountain Cross. Kasi nung huling tayo nag-usap, nung ini-interview kita, ang pinag-uusapan natin, upcoming Mountain Cross 2 pa lang. Eh ngayon, upcoming Mountain Cross 3 na. Right? So siguro pag-usapan muna natin, anong naging experience nung FJ Moto Mountain Cross 2. Ako nandun ako. And I did a lot of interviews talking about it with different participants. And so far, everyone's happy, right? But from the perspective of the organizer, anong naging experience mo and how do you compare it doon sa una? Sa una. In terms of dun sa pagbuo dun sa event itself, syempre masaya kami kasi kung ano yung gusto namin mangyari, na-achieve namin dun sa 2. So, kung ano yung talagang ini-introduce namin na event dun sa mga adventure rider, nagawa namin dun sa 2. And I'm very happy for that. Dun sa experience, talagang extreme yung kaibahan nila. Kasi dun sa 1, kuya, kalahati ng participant, nagagalit sa akin. Sa 2, majority of the participant, when they arrived at the finish line, yun nga yung lagi kong kinukwento sa mga kaibigan ko or sa mga nagtatanong, sabi ko, parang kakaiba yung experience nila kasi parang na-enlighten ba yung mga rider kasi pagdating ng finish line, supposedly, parang handshake lang, kumusta, welcome, ganyan. Pero hindi. Everyone who arrived dun sa finish line, talagang niyayakap ako o kung sino man na makakita nila dun, member ng TLR. So parang ang lalim ba nung experience for them. Kaya ganun siguro yung reaction nila pagdating. So medyo yun ang kaibahan nung 1 tsaka 2. So ayun. Birthday mo nun eh, di ba? Birthday mo nung finish line Wala kasi ako maisip na ibang date kaya naisakto siya sa birthday ko. Tinaon mo ba yun? Sadya ba yun? Hindi naman. Talaga lang, wala na kaming maano na date eh. Nung time na yun eh. Talagang nasakto lang. Sabi ko, birthday ko naman. Sige, dyan ko na lang itapat, ilagay. Naging good Christmas gift ba sa'yo yung nangyari sa'yo, yung turnout ng event? No, naman. Christmas. A birthday? Yes, of course. Oo. Laki lang ng gastos ko kasi nagpainom pa ako extra. Pero overall, kuya, sobrang, alam mo yun. As an organizer, medyo talagang solid yung epekto sa amin nung Mountain Cross 2. Nung Mountain Cross 1, sabi mo nahirapan kayo as organizer kasi yung challenges ng mga tao, ng mga participants, hindi nila ine-expect. Anong difference nun sa Mountain Cross 2? Kung paano naman namin in-advertise yung event ng 1 and 2, basically the same. Actually, the same. Pares na pares. Sinabi namin na mahirap siya. Sinabi namin na may challenge siya. Yun nga lang, mas sineryoso na ng tao dun sa 2. Kasi nung 1 talaga parang, okay, akala nila siguro pasyal lang or parang ride lang. Yes, ride lang. So, wala kaming binago kung paano namin yan. Mas naging extreme lang kami ng advertisement nung 2 talaga. Pero basically parehas lang. Kung ano yung mangyayari talaga, yun ang sinasabi namin. Mas sineryoso lang ng rider nung 2. So, yun yung difference din. Sabi mo kanina, may mga na-achieve kayo na may mga sinet kayong goals na na-achieve ninyo as organizers. Ano yun? Ano yung example nun? Unang-una, kung ano yung objective nung event. Ano ba yung challenging sa kanya? Siyempre, basically, matitest yung ano mo dun. Yung bukod sa riding skills mo, yung navigational skills mo, pati patience ng rider na test, di ba? Yung character ng rider, lumabas din dun. So, yun yung gusto namin ipalabas talaga dun eh. So, yun yung difference din nung event eh. So, yun, na-achieve namin yun nung 2. Alam mo, I agree. Kasi, sa akin, ang isa sa mahirap, yung navigation. Sobrang hirap ng navigation niya kasi, di ba, meron kang coordinates. Oo. Actually, mapaplot mo siya, pero when you're there, iba yung feeling eh. Kami may kasama kami Ilocano, di ba? Si Monsit. So may kasama kami Nakulagot ka. Sa daming makakalimutan yung sikat pa nakalimutan mo. Sorry, Monsit. Yan si Monsit Ilocano. Oh. So, siya nagtatanong na Ilocano. Even with that, nariligaw pa rin kami. So, totoo siya, mahirap yung navigational skills at saka yung test of character. Nung na-track read kuya yung sa second,
supposedly, di ba, when we did our announcement, sabi namin parang 9 major checkpoint lang. Pero nung the day of the event, ang nare-receive nyo, di ba, ang dami. Talagang kailangan na namin idagdag yung sub-checkpoint. Ang bait pa nga namin Kasi kung hindi talaga, maliligaw talaga kayo. Kaya nadagdagan pa siya ng mga sub-checkpoints din. So, so ayun. Ang dami, akala namin konti lang. Oo. So may mga issues na raise na kailangan natin pag-usapan, Sige. right? So for example, nung nag-podcast kami nila Julio Veloso, ni Mark Solman, sabi nila, ang ganda ng event. Very, very, appreciative sa experience, ganyan, ganda ng event. But yung challenge would be, if marami na, anong plano doon? Kasi hindi siya malayo na parang yung nangyayari sa Ironman na sobrang dami na to a point na hindi nila makontrol. Maganda yung natanong mo kuya kasi just recently napag-usapan namin yun nila Kuya Resty kasi merong isang area doon talaga na naisip ko na talagang mapupuno siya. So, ang target talaga namin this year, maka 200 lang kami. Mukhang ma-achieve namin yun. So, parang kinolot ko agad si Kuya Resty. Sabi ko, Kuya Resty, parang papalo tayo ng 200. Itong area na to, sigurado ako magsisikip dyan. So, dahil nga si Kuya Resty naman yung kapartner namin, TLR, so madali talaga sa amin sige, tanggalin na natin yung area na yan. So, may ganun talaga kami. The rest of the route naman, okay naman Kuya. Hindi namin nakikita magta-traffic. So, pinag-isipan nyo, pilinamin. Yes, oo. Kumbaga, you designed the route with that in mind na, Yes, hindi oo. pwede mag-imbudo rito. Yes. Kasi sobrang daming tao, madidisrupt yung community. Yun ang masarap sa partnership namin tatlo Alam mo ba, si Kuya Resty and yung anak niya si Zach, pare-pares kaming arkitekto kasi kaya... Okay. So talagang medyo maplano kayo. sa planning medyo... May laban. May laban tayo kami. dyan. That's good. Also, isa pang na-raise is yung mga nagkarera. Yung mga first to finish. Merong isang grupo and then I think tatlo yung mga first to finish magkakarera. Tatlong grupo or apat. Paano nyo tinake yun? Pero familiar ka doon sa issue? Yeah. Actually, para yung group na yun, nung ginawa na nila yung nakamonitor ako sa kanila the whole time So actually, sa lahat naman ng ride ng teams, nakamonitor ako. So, yung ginawa ng isang team na yun, pag kinabukasan pa lang ng, I think that's the second day yata yun, kinall out ko na. Sabi ko, paano kayo nakaabot dyan ng ganyan oras? Nandito kayo nung gabi. So parang 70 kilometers yung nadagdag sa kanila sa gabi. So parang, yun. So, ayun. Alam mo naman ako kuya, ayoko ng argument. So sabi ko, tapusin na muna tong event. Tapos saka na lang natin pag-usapan after na. Total, isang team lang naman yun. Yung iba naman na doon sa papunta na sa finish line, I wouldn't say naman na nag-race sila. Kasi talagang daytime naman yung kuya, hindi naman siya gabi. Yes. So hindi ko masabi na nag-race sila. So ayun, I have no comment doon sa part na yun. Yun nga lang, yung gumawa ka ng nasa rules naman na bawal tapos ginawa mo pa rin. Medyo yun yung I think yung isa dyan yung parang 8 o'clock na tumira pa rin. Yes. Di ba sa Baguio, parang kwento nila. At saka naalala ko na yung grupo huwag na natin banggitin. But sila, Julio, parang sinabi nila, kami nga nag-stop dito, sila nauna pa sila. So, yun yung parang isang violation na clear. Yes. Na violation na tumira pa sila. So, how do you plan to address that? Actually, nabanggit din during your interview with the what's their Team Fox Philippines pa nun. Sila Kuya Julio. Nabanggit ni Kuya Julio nun na parang pag nagkaroon ka ng pagkakamali, huwag ka nang bigyan ng coordinates. Nasa ganun naman na talaga kami. So, ngayon, ang ginawa namin ngayon, wala na kaming marshal sa checkpoint. Lahat ng coordinates ngayon ibibigay na online. Okay. So, tapos ang maganda pa ngayon, yung GPS tracker kasi ngayon kuya, hindi na sa phone. Nakakabit na siya sa bike mismo. Sa battery ng motor yung tracker. Shoutouts to WRU. WRU. Shoutout. Ayun. So, mamomonitor na namin talaga yung medyo kung may makulit, di ba? So, ang mangyayari ngayon, kuya, nagbigay kami ng set of rules. Maganda, kuya, medyo nagiging legit na kami. May set of rules na kami ngayon. Meron na kaming book na sinusundan. Pwede kami mag-add later. So, yun. Whatever violations na makomit ng team, hindi ko nabibigyan ng coordinates na sunod. Ang bibigay ko silang coordinates, luneta na, uwi na sila. Matic na yun. Would you tell them na, hindi, wala ng it ends here? Meron, basta lahat ng na info na lalabas sa kanila, we will do it professionally. Parang meron kaming statement na, you did this violation, I'm sorry, parang you cannot continue anymore. Wala naman sila magagawa kasi nakamonitor kami sa kanila So, ayun.
Kudos. I think that's a good solution eh. Mm. Para din seryosohin kasi 'di ba? Parang sila parang bahala na eh, 'di ba? Tsaka kuya, syempre, ako honestly, hindi ko naman in-expect na aabot kami sa ganito. I didn't thought na yung event would grow. Hindi pa naman kami sobrang laki kuya, pero alam mo yun, kung kami sineseryoso namin paano siya gawin, dapat yung participant ganun din. So, ayun, they have to follow the rules. Yun yung, tsaka, sa community kasi natin sa adventure, marespeto lahat ng tao eh. May napansin ka bang mayabang sa Wala. sa community natin? So, yun. Kung bago ka sa community, respetuhin mo yung community. Kung bago ka palang sumali sa event na ito, you have to respect the rules. Kasi hindi lang kami yung binabasos mo eh. Pati yung mga adventure riders na part din, kung saan din kami part. So, ayun, kuya. Tsaka tingin ko yung ano rin eh. Yung commute, kasi nakikiride lang tayo doon eh. Isa pa yun. Sa totoo lang, di ba? Parang iniistorbo natin sila eh. Di ba? So, I think, pag sinabing alas 8, dapat alas 8, tama na muna. Kasi isipin mo yung istorbo na dinadala natin, di ba? At saka, kuya, ikwento ko lang, hindi kasi tayo yung basta dumadaan lang eh. Para mapadaan tayo dun, kuya, yung pagod nila Kuya Resty na para ligawan yung tribe, ligawan yung community. Mapao sila, no? Mapayagan sila dyan. Alam mo yun, hindi ko na para pa yung kung ano yung binibigay doon, pero malalim siya, kuya. As in talagang ilang buwan na babalik-balikan hanggang sa makuha namin yung, alam mo yun, maging magtiwala sa isa't isa, and then saka kami magpapaalam. Ganun yung sistema niyan eh. Hindi yan kamo parang nagbigay kami ng letter tapos dadaan kami dyan. Hindi ganun, kuya. May pakisamahan na nangyari. May pakisamahan talaga. Ilang bote ng gin ang iinumin ni Kuya Resty para tsaka nag-ano kayo, sinusupport nyo. Ako, doon ako proud sa Mountain Cross sa kanila kasi yung a big portion or hindi man lahat. Syempre labas yung gastos, 'di ba? Lahat ng kita nandoon binabalik sa kanila. 'Di ba? Kung may kita. kung may kita, pero feeling ko negative si Kuya. Alam mo, isa sa mga gusto ko sa inyo kasi hindi, kumbaga, yung lahat ng kita nyo, kung meron man kita, kasi alam ko, negative pa yan eh, di ba? Kung may kita man, binabalik nyo sa community ng mga dinadaanan doon sa mga tribes sa Northern Philippines, Northern Luzon. So, yun ako proud sa ano na yun. Kaya sabi ko, support talaga ako dito kahit anong mangyari. Nasabi ko kasi kay Kuya Resty kasi parang syempre when we're doing parang charity work kasi tapos may parang gawa ka ng event tapos may ka-partner kang charity, dapat ang equation ng dapat mas malaki yung naitutulong mo dun sa ginagastos mo sa event. Tama. Unfortunately for us, hindi ganun yung nangyayari for the past 2 years. Ako, aminin ko, yung first na FJ Moto, ang na-donate namin, 100,000 lang. Tapos yung second, parang ganun din. So, hindi kasi siya maganda eh. Actually, million yung gastos mo dun sa event. Tapos ganun lang yung na-donate. So, sabi ko kay Kuya Resty, parang, syempre, wala kami magawa. Tiis-tiis muna. Kasi ganun lang, hanggang dun lang talaga kaya. Fine. Isip kami ng ibang way para paano pa maka-put up ng enough funds para makadagdag. So, ayun. Hopefully naman, Kuya, syempre, siguro naman, the way we do our events, parang later on or next year, at least, diba, makapagbigay na talaga ng mas malaki-laking amount. Oo. Ako, like I said, sobrang support ko. Ang ganda ng ginawa ninyo eh. So, I think ganun naman mindset ng lahat. Pag-uusapan natin yung upcoming Mountain Cross 3 later on. Sige. There's one thing pa na isang ni-race, si paperback rider, si Renzo. So sabi niya, si Renzo, bumili siya ng meron siyang 690. Yeah. Sabi niya, hindi pala pwedeng 690. So, bumili siya daw siya ng 790 para gusto niya makasali sa FJ Moto. So, anong ruling ngayon sa bikes? Buti na lang mabait si Kuya Enzo eh. Bilang parang syempre, bago lang din kami. Lagi yung binabanggit yung Kuya, bago lang kami. Respect to everyone na nauna pa, ganyan. Ang hirap kasi sa amin ang hirap kasi sa part ko nung umpisa pa lang na nag-event ka lang na parang alam mo yun, parang magsiset ka ng rules ganyan tapos makakarinig ka na bakit ganyan, bakit ganito. So parang ang dali sa kanila yes. Pero in reality ang hirap na. So yung 690 enduro
ang classification kasi niya, dual sport kasi yung bike. So, pwede naman talaga siya. Ang problema, nung time na yun, nung first, ang dami kasi nagsasabi, ano yan? Lugi, gano'n. Lugi, dirt bike, ganyan. Sabi ko, bahala kayo dyan. Ako kuya, ayoko nang kinukomplikado kasi yung sistema. So, sabi ko, sige, di kung dami nagko-complain, edi bawal muna. Tapos yun, dinandahan ko na, sakto nagkaroon ng yung Rim Parade na qualifier, which we hosted also this year. Doon ko nakita yung list ng mga bikes na qualified sa kanila. Kasama siya. Napasok sa dual sport. So yun na yung ginamit ko. So yung yung list na ginagamit, yung list na ginagamit nila, yun ang sinusundan ko. Yun ang inilabas ko ngayon. So inalaw ko na. So ngayon pwede na. Pwede na ngayon. Basta 400cc above. 400cc. Basta ang classification is dual sport, pwede. Meron lang iba na, like for example, yung KX 450, yung mga big na enduro bikes, yung mga talagang mabibigat na. Inalaw ko na rin. Yung mga 650, may mga ganun pa, yung mga XR 650. Yes, mga ganun. Yung iba lang talagang makukulit na, mamimiloso pa ba? Bakit itong 6 days, 450 bawal? Ganyan. Dirt bike nga yung qualification eh. Diba? Parang, ayun. So, hanggang ngayon, meron pa rin naman makukulit. Kaya lang, manhid na kaming kuya. So, hindi kasi wala naman din, hindi naman siya race din eh. Diba? Hindi naman siya, it's a touring event. Yes. Hindi, at adventure event. Yeah. Actually, may isa pa ko yung nag-race na parang, pag sinabi mo namang adventure bike, wala namang classification. Lahat naman ng bike pwede mong gawing adventure bike eh, 'di ba? Technically tama naman siya. Kaya lang, we do events kasi for different discipline ng bike eh. Meron kaming event ng motocross, meron kaming event ng dirt bike, meron kaming event ng adventure bike. So, kung gusto mo pa lang enduro, di you join, 'di ba? I-respect mo na lang yung event na ginawa ko para sa adventure community kasi para sa kanila talaga 'yun. Hindi ko pwedeng baliin 'yun just because i-technical mo ako na ganoon. Parang 'yun. So ayun, kuya. So overall, rate mo yung FJ Moto 1 on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, FJ Moto 2 from an organizer perspective. Ano kuya? Honestly, 6. Hindi at 1 to or 2? So 1 muna 1. Yung 1, kami dun, baba kuya. Baka mga 2. Ito, 6. Yung 2, mga 6. Kasi ang kuya, hanggat merong hindi sumusunod sa'yo, kahit mag-set ka ng rules, ibig sabihin, may problema ka pa rin kung paano mo gawin yung event mo. Kasi hindi ka pa rin sinusunod eh. So, ayun. So, hanggat meron pa rin hindi nakakaintindi, hindi mo pa rin matawag na perfect yung event. So, ayun. So, hopefully naman this year, with all the warnings that we've posted, with all the na ibinigay namin, may rules pa kami, set of rules. Hindi na kami, ang dami naming video pa na nilalabas. So, sana naman, ayun, makinig na sila na, ayun, they really have to follow. Tsaka ang dami, magandang ginawa niyo last time yung may content creation contest. I think yun, in-inform niya yung mga tao. Yes. What is it about? So ngayon siguro mas ready na yung mga tao. Kung ano ba yung mountain cross. Kasi yun yung problema ng iba dati. Hindi nila, like you said, yung 1, hindi naman nila, kala nila ganun-ganun lang. Kasi ngayon may mga newbie rin ako kasama. Parang may idea na sila. Na parang si Randy, yung lagi ko kasama sa vlog. Pinanood niya lahat ng mga yung videos, 'di ba? Ganun pala yung mountain cross. Okay. So may idea na. If there are 3 things na parang dapat sa 3 as organizer, ito yung ma-achieve ko. Kasi dun sa kung paano namin gawin yung event, hindi naman sa pag-ano kuya, parang okay naman na kami. Paano kami mag-setup, paano namin i-present siya, paano namin i-present siya sa social media, ganyan. So yun, isa pa palang hindi ko nabanggit kuya kasi ang dami pa rin talagang hindi nakakaalam dun sa event. Kahit papangatlo na namin to, marami pa rin nagsabi, hindi namin alam may ganyan pala. So yun, even sa Mindanao kuya, ngayon lang nila although naririnig na nila before, pero wala naman gusto mag-join. So yun, sa North, kung saan natin ginagawa yung event, meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na, bro, parang kulang kayo sa advertisement hindi alam to ng grupo namin dito sa North. So parang yun, medyo nakakalungkot yun na parang, okay. Ibig sabihin, may opportunity. Usap kami ng team. Sabi ko, paano pa tayo makapag-reach dun sa mga yun? Kuyan, lahat na ng post namin naka-boost na ganyan. And yet, hindi pa rin nila alam. So, ayun ang challenge sa akin, kuya. At least malaman na ng mas maraming makaalam na may ganun palang event. So, ayun. Kaya hindi ko pa masabi, kuya, na perfect pa din kami. Kasi yun nga. Ilang participants ang nasa isip mo na parang, okay na ako? Kasi, kuya yung sa atin kasi, alam mo yun, para tayong mga,
kung sino yung mga makukulit ba na nagmumotor, yun tayo eh. Kaya pili lang yun eh. Di ba, lagi ko sinasabi, hindi talaga siya para sa lahat eh. So hindi ko pa naiisip ko yun na papalo kami ng 500 eh. Sa totoo lang. Kasi hindi ko alam kung ready yung buong sa ganun. community. Oo, kasi yung sumali ngayon, kuya, na bago, na-influence natin yun eh. So, hindi naman, ibig sabihin, hindi pa rin ganun kadami. Marami pa rin ako naririnig o alam mo, ako na lang, may mga close friends ako na naka GS naman o naka adventure bike pero sasabihin nila, hindi pa rin ako ready diyan, ganun. So yun, hindi ko pa siguro mas okay ako na gradual yung growth kung sakaling bang halimbawa mag 200 ngayon, next year mag 300 ganyan. Ayun, sana ako. Yun, mas solid, mas solid kuya. Tsaka isa pang gusto ko din kasi matap, although parang medyo natap na natin kuya is yung international market. Kasi maraming kaming inquiry na gustong sumali. Ang challenge is wala silang bike dito. Wala ring marentahan ng bike. So I tried talking to some brands, baka pwedeng magpa-rent or magpahiram, pero hindi talaga po pwede. So yun yung sayang. Yun yung sayang talaga. Mostly yung nag-inquire sa amin are riders from Europe. Mga I'm sure, no? Yung yun, mga adventure rides sa Europe, gusto makapag-ride sa yun, tropical. Kuya. So sabi ko ang galing, nakaabot tayo dun. So ayun sana. Yun sana yung mangyari na ma-achieve, kuya. Okay, pag-usapan natin. FJ Moto, Mountain Cross 3. Gano'n ka-excited ka dito sa third? Sobrang excited namin, kuya. Naka-ready na kami. Talaga? Yes, oo. Mas prepared ba kayo ngayon kesa dun sa... Yes, maaga kami nag-prepared. Maaga kami nag-prepare for this. Talaga? For this, oo. Siyempre, hindi mo kayo bibigyan ng clue, di ba? Siyempre, hindi. Kahit ikaw pa yung nag-interview ngayon. Pero mas mahaba ngayon, di ba? Kasi parang 10 provinces nakalagay doon sa... Oo. Kaya lang, nag-start Hanggang Ilocos eh. Hanggang Ilocos Norte, di ba? Oo. Kasi ang problema, umatras kasi tayo ng starting line eh. Sa Maliko eh. Kasi kung mag-start tayo ng Pampanga, abutin ng 4 na araw yung challenge. Tama. namin. So, ayun. So sa Maliko? Sa TLR campsite? No. Yung main highway ng Maliko, di ba sa taas na part, meron doon parang restaurant. Doon ko start. Actually, na-email na sa mga participants yung coordinates kung saan yun. Sige. Yung details na. Okay, so prepared na kayo. Any expectations or any parang vision dito na ito mangyayari dito sa Mountain Cross 3? Ang maganda kasi kuya, the way Kuya Resty and Zach prepare the route, may kwento kasi siyang iba-iba eh. Like for example, yung una, paano ba? Parang 2 tribal community yung pinuntahan. So yung immersion doon medyo malalim. Sana dapat mas malalim. Kaya lang, syempre hindi lahat ng rider na-experience yun. So yun. Yung sa pangalawa naman, pinakita talaga doon yung beauty ng Pilipinas eh. Kung shoutout sa Department of Tourism, ayaw nyo kaming pansinin ah. So yun yung pinakita doon sa second. Tapos ito sa third, parang hindi ko lang alam yung term kuya, pero parang binabanggit sa akin ni Kuya Resty, parang dito talaga true adventure yung mangyayari. Sayang hindi ko pwedeng ibanggitin kuya, pero yun, nagbibigay kami actually ng mga hint eh. Mag-cardio kayo, ganyan. Ina mo, may hiking to. Mag-cardio kayo. Kasi kuya, yung dito, may mga dinaanan kami na parang mga historical yung mga checkpoints. May reason but hindi naman reason. May kwento yung mga checkpoints na may kwento yung mga checkpoints na dadaanan. So ayun, tsaka basta may experience dito na medyo. So may lahat ng mga pupuntahan may significance, may historical significance. Yes. Kasi marami din nakakaalam yung Maliko. May may historical yung Maliko. So yung mga magko-content, magvo-vlog dito, I think yun na magandang na yun. Yes. Magandang topic na yun, di ba? Sa content. Yes, diba? Kuya. Tsaka syempre, finish line natin, vegan. Ano pa ba namang... nice. Vegan ba? Hindi ko alam. Yes, vegan. Ganda nun, Ayun nga, kuya. Maganda. So upgrade to. You consider this as an upgrade dun sa 2? Yes, kuya. Syempre, kasi kailangan namin laging pagandahin. Definitely dahil dun sa mga sumasali. Like sa inyo, for example, sa inyo. Tsaka syempre, ang dami din kasing bago. Ayaw naman namin na... Like for example, nung second, syempre, ang experience ng lahat, sobrang ganda, di ba? Gusto rin namin maparanas yun dun sa mga beginner. Parang kung paano kayo paano kayo nasayahan dun sa second,
gusto namin sa finish line, yung mga bago ganun din. Ganun yung din, experience oo, nila. tama. Kung makakapasa sila dun sa off-road na area, yun. So, yun. Kaya naman. Basta like, sundin nyo lang yung sinasabi kayo doon. Hindi pa pwedeng sobrang wala kang off-road experience. You need to have an off-road experience. Yung trail, ganyan. And then the best talaga is magpa-coach kayo. O mag-training kayo, di ba? Ang dami naman dyan kay, ito yung bago kay Enduro Adventure Philippines. Kaya na to kay Mark Sung at saka kay Bak bago. Kay Melakino, di ba? Melakino. So yun, I mean available naman lahat ng mga Yes, Sam Tamayo, di ba? So yung dami naman. Tsaka lahat yan, kuya, mga experience na coaches yan. Hindi naman yan magtuturo ng, alam mo yun. Tsaka alam na nila kung ano yung mangyayari. So yung ituturo nila sa'yo, basically, kung ano yung may experience mo dun, Ano yung magiging challenge yun ang, mo? Galing. Medyo, pasok tayo sa medyo sensitive na topic. So, bakit mo kumikita ka ba dito? Yan ang, o kung okay lang sa'yo sagutin yan, pag-usapan yan. Sa lahat ng event namin for the past 2 years, wala. Honestly, wala, kuya. Zero talaga. Zero talaga. Bakit mo ginagawa itong... Paano ba? Kasi oras yan. Lugi, kumbaga, kahit nasabihin mo sa akin zero ka, break even, negative sa'yo kasi oras mo, resources mo. Ang kita naman namin, kuya, hindi naman dun sa event eh. Ang kita namin sa tindahan, 'di ba? Bibiling gulong, bibiling gear. Yun ang kita namin, papaservice ng motor. So yun yung kita namin. Hindi naman kami madamot, kuya, kasi syempre when we do events, syempre meron akong hindi makakalimutan sa isang podcast na ginawa mo, yung kila Kuya Vince Tagle. Yung time na nagko-compare pa sa MJ tsaka sa Iron Man, sa boss. Ang sabi ni Kuya Vince Tagle doon, parang ang magandang nangyayari kasi dun when we do this kind of events, ganyan, parang syempre, gumagalaw yung paninda ng ganyan, kumikita yung cardo, gumagalaw yung gulong, ganyan. Kami, kuya, hindi naman kami madamot eh. Kumbaga, syempre, actually, mas lamang pa nga yung ibang shop sa amin pag may event kami. Kasi kami, wala naman kami ng ibang services eh. So, ayun, yung tulong na lang namin dun sa community in itself, medyo okay na kami doon. Pero may kita din naman kami kahit paano sa tindahan. Through sales ng tindahan. Through sales, oo. Sa pag-host ng event, wala, kuya. So, ibig sabihin, hindi lang kayo nagbe-benefit dito. Lahat nung tindahan nagtitinda ng mga adventure na goma, mga... Kuya, kahit yung di namin sponsor sa event, kumikita yan. Mas malaki pa yung kita ng mga yan kaysa sa amin. Ayun na nga. So, how's the sponsorship? Tinutulungan ba kayo naman ng mga brands, ganyan, for example? Kasi kung ako yung brand, ito yung event for adventure. Ito yung, meron ako adventure na mga stocks. Dito ako susuporta para bibili mga tao ng Yun din yung challenge namin for the past 2 years, kuya, dun sa pag-host ng ganitong klaseng event. Kasi syempre, ang habol ko na dito, paano mo ma-sustain kasi. Kasi nung una, nag-trial lang kami dun sa event. Kung walang nakatapos nung time na yun, hindi ko na ulitin kasi, 'di ba? Tapos nangyari yung second, nakita ko na effective siya, tapos okay naman yung experience ng rider, sobrang okay. So, wala akong ibang pwedeng gawin kundi ituloy siya. Ang challenge ko na lang dito is paano siya i-sustain? Kasi syempre magastos kasi siya gawin. And we're not like sa boss na alam mo yun, sobrang established na nila eh. Hindi kami ganoon eh. So, yun yung challenge. Ang ano ko, siguro medyo magaling lang kami, kuya, mag-compute kung paano namin pagkakasyahin. Pero sa support, kuya, I would say, humbly say, I'm humble enough to say na parang medyo hirap kami talaga sa pagkuha ng sponsors. Kasi syempre, baka iniisip nila, syempre, nag-ano pa sila eh, parang testing pa eh. Parang okay ba to, ganyan, ganun, yun. Tapos, may iba naman na brands na talagang, for example, Ride Manila na lang eh. Si Kuya Vince. May mga event kami na kahit di ko na nga sabihin eh, talagang, sasabihin ko lang, Kuya Vince. Ang sagot na sa akin, Kuya Vince, okay na. Gina. Alam mo yun, may mga, yun. Pero, pag nag-try kami lumapit sa ganitong brand, tapos i-decline ka, syempre, wala ka naman magagawa, kuya. Pero ayun. Siguro over time, makikilala rin. Kasi si Vince Strider na nagsumasali eh. Oo. So, buti na lang sumasali si Kuya Vince. Pero yung pinag-uusapan natin kanina, kasi kanina before shoot, nag-uusap kami na I think yung mga distributor ng mga brands, especially ang market mo is adventure riding,
ito na yun eh. Ito na yung main event ng adventure. Wala na may ibang main event ng adventure riding. Well, andyan yung Ironman, di ba? Pero but Ironman is mostly road. Ito lang naman yung adventure event na talagang true adventure experience. So dapat suportahan nila. Tapos, pinag-usapan din namin kanina na parang kung ikaw brand, dito, ito yung mas suportahan mo kasi dito ka dapat may mas visibility at dito ka dapat nagdo-dominate. Kasi yung mga sumasali dito sa community na to, ito yung may buying power eh. Ito yung mga bumibili talaga, di ba? Ito yung mga pag sumali ng event, minimum sa tingin ko, isang rider, minimum 50,000 mahina na bago mag-event. Palit pala ng gulong eh, di ba? Hindi, kuya. Actually, kuya, duda ako sa 50,000. Kasi alam mo ngayon ngayon, pagka nakikita ko yung mga inquiry namin sa page, like for example, magtatanong, pwede ba kami, kasi di ba meron kaming early bird na registration. So, sasabihin nila, can we register now? Ang ilalagay namin muna, GS 1250. Pero sa event, naka 390 kami. Bibili kami ng 390, di ba? So, madaming ganun, kuya. Meron pang isa, meron kasi kaming inaantay na 400cc na ma-release eh. So, pwede bang ito muna yung i-register namin? Ganun. So, ewan ko, ang daming pera ng mga tao, adventure rider. Pero alam mo, ang ganda ng point na yun kasi, ang daming 400cc next year. Yes. Diba? Kung ako sa mga Royal Enfield, may bago yan. The 400cc. Triumph may 400cc. CF Moto may 400cc. KTM, di ba? May 390 yan. Lahat bago na I think yun yung mga perfect sa So dapat nag-sponsor sila. Well, opinion ko lang naman. Hindi ko opinion yan Dapat nag-sponsor sila dito sa event na to. Kasi ito yung exposure eh. Ito na yung gusto mong pakilala yung product mo, yung motor mo. Ito na yun eh. Siguro kuya, kadugtong siya nung sinabi ko sa'yo kanina na marami pa ding rider na hindi alam yung event eh. So baka naman kasi sila, hindi rin sila familiar. So hindi ko rin naman sila masisi. Pero ayun, demographics ng brands, di ba, nire-release namin kuya yung kung ano yung madalas gamitin ng mga riders. So alam nila kung ano yung malakas, alam yung hindi. Kung ikaw brand ka, wala dun yung brand mo, ibig sabihin, mahina ka. So, ayun. I'm not sure kung napapanood tayo ng mga but sana mas dumami yung sponsors and supportahan natin yung mountain cross. So kanina pinag-uusapan natin yung sino dapat yung sasali, dapat may training ka, may mga ganyan-ganyan. Doon sa 200 na tina-target mo, parang 100 plus na ngayon eh, di ba? 150. As of today, 150. 150. O kami nag-register pala kami nung isang araw. Yeah, so, 150. Ilan doon ang newbie? Ilan doon ang... Parang siguro mga 40% ang mga bagong pangalan sa amin. Kuya. Seryoso? Seryoso, oo. Seryoso. Parang So kinakabahan ka ba dito sa mga to or anong thoughts mo? Nung una, syempre, kinakabahan ako. Kasi alam mo, sabi ko nga kuya, ayoko kasi kaya kami ganun kahigpit dun sa pag-promote ng event na mahirap talaga siya. Kasi ayoko din maging komplikado at the day of the event na meron akong i-rescue pa. Kasi ang kulit-kulit mo, sinabi ko na nag-training ka dapat, ganyan. Kasi parang sa ngayon kasi parang sobra-sobra na yung promotion namin eh. Tapos even yung mga participants last year, ang maganda sinasabi na nila yung ganito, ganyan. So yung info hindi naman nagkukulang na sila eh. So kung makulit pa rin sila at pinilit nila, bahala na sila dun, bahala na sila kuya. Wag lang ayoko na lang siguro makarinig ng complaint after na parang bakit ganito, bakit ganyan. Ibig sabihin hindi mo talaga inintindi yung hindi ka nag-prepare. Hindi ka nag-prepare. Kasi even ako, sa totoo lang kuya, may nagtanong pa sa akin. Sorry, anong exact address nung starting line? Naglagay na kami ng coordinates eh. Ibig sabihin, hindi mo binabasa. Yun nga yung, di ba kuya? Yun yung, kung sa simula pa lang yung ganong kasimpleng bagay na hindi mo na ma-follow, paano pa pag nandun ka na? Oo, totoo. So, di ba? So, ayun. Minsan kuya, sabi ko, sabi nung team ko, huwag ka na nga mag-reply, kami na lang mag-reply. Ba't reply ka? Di mo kaya? Kasi siyempre, di ko na, ano ba naman to? Hanggang ngayon, meron pa din. Wala lang, siyempre, newbie nga kuya, kailangan natin intindihin. Kaya lang, siyempre, kaya nga sinasabi namin pagka hindi ka sanay sa ganito, huwag ka nang sumali. Huwag ka nang sumali. Kasi mahihirapan ka lang. Ina-underestimate din ng iba yan. Parang, hindi, marami naman tayo, ganun. Na-underestimate kasi lalo pa nung nagsabi kami na 20% lang yung off-road. Akala nila mas dumali. Sabi nila wala na makitang off-road yung TLR tsaka FJ kaya ganyan na lang. Hindi ganun kuya. Hindi ganun.
Yung nangyari naman last year na napadali yung pababa sa ilog, kuya, dahil tuyo. Pero nung ginawa namin yung ruta, kuya, basa yun. Ilang tumba ako Hindi dun. madali yun, no? Medyo mahirap din yun kasi single track yun ito. Anong ginawa nangyari nga sa amin? Nagpila-pila. Pag huminto yung isa, Isipin bagsak mo, kuya, lahat. isipin mo nung kami, kuya, basa yun. Basa ba yun? Basa yun, kuya. Tapos mataas yung ilog nung tinawid yun. Oo, ano kami nun, walang, kumbaga, pag tinawid mo, baba ka sa motor. Hindi Itulak kaya- lang kasi hindi kaya. ano. Hindi kaya. Nakita ko yung video ni Zach eh. Parang, Yes. naliligo pa sila doon ng mataas yung tubig. eh. Oo. So may mga ganito rin yan. Hindi ko alam. Hindi talaga mahuli. Hindi, kahit lasing ako, kuya, wala. Ay, nako. Kuya, kahit lasing ako. Pero itong 20% off-road, mas mahirap to na off-road or anong... Basta kung ano yung off-road na ginagawa nitong nakaraang dalawa, ganun din. Ganun din. Okay. Oo. Okay. So anong advice mo, aside sa training, ano ba dapat pagawin ng mga newbie? Kasi yung kasi yung maganda kasi kuya, yung mga sumali ng 1 and 2, naging mga kaibigan natin yan. So alam ko nang wala silang problema sa mag-camp, hindi sila walang maarte diyan sa mga yan. Ayun, even yung mga ibang riders na akala ko social, hindi pala kasi yun. So yun. Dun sa mga bago, hindi ko kasi sila kilala. So sana prepared sila sa ganun. Tapos kung saan ka abutan, prepared ka sa ganun. Tsaka syempre, yun nga, ang lagi namin sinasabi nung start pa lang is yung skill mo sa off-road. Sana at least meron. Mag-build ka. Oo. May time pa naman di ba? Kasi, ano ba yan? January. So may 1 month pa kayo. Ito yung 4 na weekend nyo. I-off-road nyo na. Di ba? Santa Ines o kaya... Patay tayo dyan. Madalian. Madalian. Pero or kunwari medyo kapos ka sa off-road training, sumama kayo sa grupo na marunong. At ito na-realize kasi si Mark ang nagparana sa akin ito eh. Yung may kasama kayo mekaniko. Oo. Yung mekaniko, ang laking bagay na may kasama kayo marunong magmekaniko. Kasi pag hindi, wala na, hindi kayo matatapos doon. Kasi parang yung nangyari doon, may mga nag-hydrolock, di ba? May mga naputulan ng kable ng clutch, ganyan. Ako hindi ko marunong noon eh. So malamang tatawag na ako sa iyo, paparescue na ako. So kung medyo yung grupo nyo bago, hindi kayo confident, hindi ganun. Make it a point na magsama kayo mekaniko, ibayad nyo na. Ipa-join nyo na. Ang laking bagay. Tsaka natuto yata lahat ng teams, kuya. Mukhang, nakita namin, per team, average, mga 4 to 5 members na lang. Yes. Kaya, inahanap ko yung 30-man team ni Mark Odulio. Wala pa eh. Naubos kami. Kasi parang nadala kami sa laki. Well, in fairness, I think si Mark would also admit na nahirapan siya i-manage yung ganong kalaking grupo. Diba? Although, he did a very good job in managing that big group. Kasi kahit pa paano, nakatapos kami, okay naman, wala naman talaga na disgrasya, may mga technical issue na manage naman, di ba? But syempre, sobrang stressful sa kanya yun. Oo. Di ba? Ayun. So, Stress ba yung kaibigan natin? stress yung kaibigan natin. Sabi nga niya, ayaw ko na sumali, gusto ko na lang mag-photographer doon siya. Ayaw mo raw, gusto mo raw siya sumali. Mark Odulio siya eh, di ba? Dapat nandun siya sa parang hindi loob. kompleto yung pag walang Mark hindi. Odulio. Ayun. Sila Idol Monsit, sila na hindi ko pa alam kung anong grupo nila. But sila Cindy, sila, I think, hindi ko alam kung Siklo may entry sila. But tama ka, small team na lang lahat. Even sa sila Kuya Manu, sa Cat PH. Maliit na lang din. Nag-entry sa kanila 20. Dinivide niya ng mga subgroups. Tama yun. Tsaka a suggestion ko i-subgroup nyo, depende dun sa skill level din. Kasi minsan, nung experience ko, nagkakaiwanan. Kasi pag may malakas yung grupo, nandun ka, may iwan ka eh. Hindi enjoyable sa iyo eh. Kailangan ka pace mo yung kasama mo sa grupo. Yes. And then mag-establish na lang kayo ng checkpoint kung saan kayo magkikita-kita. Importante yun. Tsaka yung suggestion ko rin yung medical, yung first aid knowledge. Yan, kulang. Tayong sa community natin, kailangan natin kailangan may isang mag-sponsor nung ganun na parang magtuturo sa atin, di ba? Kuya, yun nga lang, too late na kasi ako. Actually, I was a former director ng Marikina Red Cross eh. Talaga? Yes, so yun pala eh. So, nag-reach out ako sa kanila kung pwedeng makapag-partner ako sa lahat ng event
Yes. for Red Cross. Meron silang training kasi na binibigay for first aid, yung mga first aid training na ganyan. Meron silang ganun. So pwede kong i-open yun sa adventure community. Kung gusto mong magsali, pwede mag-training. Yeah, pwede. I think kailangan yun eh. Kahit sa atin sa Adventurer page, yung lahat ng mga active sa off-roading, I think i-require natin isa't isa na mag-go through with that. Parang si Markson, ganun din, sinasabi rin niya, parang nag-train daw siya. Nagamit daw niya nung one time na-disgrasya siya eh. So parang laking bagay daw talaga. Sana lang mag-register yun. No? Ha? Sana mag-register. Mark, mag-register ka na raw. Inaantay ka, special request ni naka-ready na yung write-up niya DJ, eh. Naka-ready na eh. Alam mo yung mga simple kong salita, nag-google pa ako ng synonym na mas malalim para sa kanya eh. Ganun kahirap yung ginawa kong research dun sa write-up. Ayun, so effort na yun. Ang tindi nga ng mga write-up nyo. Ang diba? haba eh. Sabi ko, grabe to. Nagpuyat si Kuya DJ dito. Pero, yun. So, yun. Technical knowledge, first aid, tapos training and experience. No? Ready na kayo sa FJ Yes, Moto Mountain Cross 3. Anong ine-expect sa finish line? May paano pa ba? May pa-beer pa ba si Kuya doon? Naku, wala sa budget yung beer, Kuya. Basta meron doon mabibili ng beer, bahala na silang bumili. Oo nga. Ayun mo, Kuya, we're parang sobrang swerte tayo naging kapartner natin ng province of Ilocos through Vice Governor Ryan Singson. Oy. He's a good friend, so hindi ko alam, baka meron siyang extrang gawin sa finish line. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nakapag-usap. So last na, pag-usapan natin yung indigenous community. Yes, So sino yung mga recipients ng For this year, we chose, beneficiaries, ang napili namin beneficiary is same din nung FJ Moto Mountain Cross 1, yung Gubang Tribe. So, nung habang nag-uusap pa lang kami initial ni Kuya Resty dun sa event, sabi ko, Kuya, saan ba tayo pwede ano yung pwede nating, saan tayo pwede mag-donate, ganyan. So, buti itong Gubang Tribe, Kuya, nag-start sila ngayon mag-build ng isang facility. Hindi naman siya sobrang arte na facility, Kuya. Parang nagtatayo sila ng isang facility for parang sa arts, ganyan. So yun. So sabi ni Kuya Resty, baka pwedeng doon na lang ibigay. Sabi ko, sige, okay, doon tayo. So yung Gubang Tribe sa Malibkong, sila yung beneficiary for this event. Ang sinet aside namin na budget for them is nasa 100,000 na. And hopefully madagdagan pa siya. Tinuhog natin yung mga charity for this. Yung may isang company, Kuya, na magdo-donate ng mga water filter. So sinama ko siya dun sa challenge, sa objective ng team. So ang gagawin, Kuya, bibigyan ko ng isang water filter per team. Ang objective is mai-deliver yung water filter na yun dun sa isang checkpoint na tribal community rin. So kailangan may picture yun, Kuya. Kailangan mapicturean na yun na inaabot. Yung picture naman is part lang dun sa pagbibigay ng coordinates. Pero hindi naman siya showbiz or anything like that. So isa yun. So kung sabi nung company na yun, kung ilan yung teams na sasali, that's the same number of filters na ibibigay nila. Medyo hindi siya low-end na filter. Medyo quality yung filter na ibibigay. Tubig to? Yes, pang ng tubig. So yun. Tapos, yung, di ba, nung unang, yung Mountain Cross 1, nagbigay kami ng parang trophy. Tapos, nung 2, nagbigay kami ng certificate. Doon sa 3, yun, meron akong kaibigan, is a worthy brother. He's a jail warden. Medyo mataas yung position niya sa BGMP. So, dun sa Angeles jail, meron dong parang livelihood program na kung ano yung fina-fabricate na kina-carpentry nung mga preso, mga inmate, binibenta nila yun. So, mga handicraft, ganyan. So, pinadala ko sa kanya yung design ng trophy. Nagawa naman nila. So, sabi ko, dun ko na bibilhin yung trophy. Yeah. Galing. Ayun, yun yung isa. Sabi ko nga, Kuya, hindi man kami makapagbigay ng million pa. At least man lang, mas madami kaming matulungan dun sa event. So, yun, isa yun yan. We already made an announcement about that. So, ayun, yun yung Kuya. Yun, laking bagay nun, no? Grabe yung naiisip nyo nila, Kuya Resty, no? Talagang everything patulong. Nga, parang naputol ako dun kanina sa Kuya. Kasi, yun nga, sabi ko kay Kuya Resty nga,
dapat kasi when you're doing charity, dapat nga mas malaki talaga yung naibibigay mo kaysa doon sa gastos eh. Kaya lang, di pa talaga kaya ngayon eh. So, hanap na lang kami ng ibang way na mas marami pang matulungan. Kahit maliliit, at least madami. So, okay na rin kami doon. Yeah. So, ayun. I think key talaga dyan, ano? Sana makakuha pa tayo ng maraming support through sponsorship ng mga brands, ng mga kahit hindi sa industry, kahit hindi sa motorsiklo, kahit sa iba. Kasi papunta naman, patulong naman lahat eh, di ba? So, hindi naman yan parang kikita yung mga tao. Siguro maganda na rin yun, kuya, na actually, yun nga, daming mga close na kaibigan natin, asa rin pa ako, wala ka namang kinikita dyan eh. Siguro maganda na rin yun na doon kami nagsimula, na talagang alam ng tao na wala kaming kinikita, puro palabas lahat. So ayun, okay na kami doon, kuya. So at least alam nila na napupunta sa maganda lang yung ano. Even kasi, kuya, kaya nga ako nakikipag-tie up sa Red Cross kasi. So even halimbawa magpatakbo ako ng karera ng enduro, part ng proceeds nung karera may ibibigay kami sa Red Cross. Ganun kasi yung sistema doon, kuya eh. So halimbawa magpakarera din ako ng motocross, part hindi naman malaking amount. At least makapagbigay kami ng part na donation doon, may tulong. So ayun, yun. Anong future in mind? Ano yung vision mo? Like, ano yung masusunod? Kuya, hindi ko na kasi matatalikuran yung paggawa ng event tsaka races kasi nandun na kami. Hindi ko pa alam kung dapat ko na ikwento, kuya, pero may mga brands kasi na nag-reach out sa amin na parang gusto namin kayo ka-partner for an event next year. So yun, natutuwa naman ako na at least nakikilala na kami sa ganun. Yun nga lang kasi, kuya, sobrang kahit pa limited yung budget namin, gusto namin kasi quality lagi yung races. So talagang medyo nag-over kami minsan. Kasi syempre, ayoko naman na, ang pinaka-ayoko kasi yung ma-typecast kasi na kumikita ka sa karera eh. Hindi ganun, kuya. So, ayun. So, for next year, maaga din kami nag-prepare ng lineup ng events namin, ng races for next year na we will be announcing ngayong January, first week ng January, magbigay kami ng announcement. Madami kaming event next year. So, nakikita namin yung FJ na siguro bukod dun sa pagdami ng branches namin, dun kami mag-focus sa pag-event, kuya. And to let everyone know, hindi ito yung main source of income mo. So si Kuya DJ sa contractor. So to be honest, talagang advocate niya to eh. But I think di rin man masama na kumita na konti kasi nag-ubos ka rin ng oras mo eh, di ba? So and like ikaw matulungin kang tao. So I'm sure on your own pocket, pag lumalabas kayo, pag naglalabas ka rin eh, di ba? So, hindi naman masama rin na kumita ng konti. So, I think, kasi oras pagod mo rin yun eh, di ba? So, basta kung ano, kuya, kung dumating yung time na gano'n, edi okay. Pero, kasi pagka kasi napansin ko yun din, hindi naman sa manghuhusga ako ng ibang organizer. Kasi pagka inuna mo kasi yung sa competition yung kita, yung failure yun lagi eh. So, patipid ang mentality mo. Exactly. So, ayun. Suffering quality. Okay. So, next year, upcoming events, marami yan. Madami, kuya. Madami. Actually, parang siguro mga 3 months lang pahinga. 3 months lang ang walang event. So, dito, alas di ka na tumatawa dito? Hindi, dito yung office ko sa construction. Sorry. But anyway, hindi ko alam kung gaano katagal na tayo nag-uusap, no? So, kasi mag-iisang oras na. Meron ka bang gustong pasalamatan or invite or so? Gusto ko yung pasalamatan siyempre yung adventure community sa pagtanggap sa amin. Ayun, finally siyempre nakuha na namin yung loob ng lahat. Tsaka ang maganda kasi, kuya, yun nga, nag-times 3 yung kaibigan ko dahil dito eh, sa dami kong kaibigan eh. So ayun. Medyo yun doon ako okay. Kahit saan ako magpunta, kilala ka na. Hindi naman sa sikat, kuya. Ibig ko sabihin, kahit saan magpunta, may kaibigan. Tapos kahit alam mo, mag-ride ako sa ganyan, tapos makikita ko yung ganito. So yun, masaya ako doon. Yun. Tapos syempre, thankful ako for sa TLR for wala akong masabi doon eh sa partnership na yun, kuya. Parang kahit di kami mag-usap pa. Kumbaga, tsaka sipag nila kay Resty, no? Wala, kuya. Adik yung mga yun. Adik. Tsaka, tinan mo naman. Hindi, umuwi pa ba yun? Kuya, nag-breakfast ride kami. Ang uwi namin, kuya, 1:00 ng madaling araw. Breakfast ride. Nakita kami parang Christmas ride. Yun ba yun? May Christmas ride recently. Parang, no. Basta itong December, nag-ride kami. Basta nagpunta kami dun sa Maliko for a breakfast ride. Yun, umuwi ako, 1:00 na madaling araw. Breakfast ride. Ayun. Tapos Kaya Resty, pag nawalan ako ng trabaho, nasama na ako sa inyo.
Pangarap ko yun eh. Ganong lifestyle eh. Tapos ano pa ba? Yun, dun sa mga sponsors ng FJ Moto Mountain Cross 3, Go Time Bank, WRU Fleet Management, Province of Ilocos, Kuya Ryan, Governor Ryan Singson, tapos Eneos. Actually, Eneos, lahat ng events ko, Eneos ang nagsusupport. Ganun din, Kuya, kahit di ko tawagan yan. Yun. Ride Manila. Motorworld na huli. Shoutout Motorworld. Mitas Tires, our official tires. Mitas. Si Kuya Mike Bondok, thank you. Tapos yung mga kaibigan natin, Kuya, na talagang, alam mo yun, really wants to be part of the event. Si Grit, Uzi Racing. Isa pa pala, Imprint Customs. Yan, Kuya. Lahat ng event ko, Kuya, supported. nag-sponsor ng jersey si Kuya Gian. Sherco, Rehu, ayun, Kuya. Yung mga brands na sumuportahan for this. And hopefully, madagdagan pa for ano. Sana madagdagan. Sana. Ayun. Meron pala ako isang question. Nag-post kayo about may vlogger na nagpapalibre. Kuya. Nagpapalibre. ano bang doon? So, maybe clarify it for everyone. Siguro nga, Kuya, siguro dahil nga hindi, kasi siguro sanay sila sa ganun doon sa kung ano man ang ginagalawan nila ngayon, sanay sila sa ganun, Kuya. Sabi ko nga, sa adventure, hindi naman tayo ganun. Respeto tayo lahat eh. Tsaka hindi nila siguro alam yung charity part of it. Yes. Kaya Tsaka, yung culture ng adventure, di nila alam. Yung culture ng adventure community, siguro hindi nila alam. So, yun. So, medyo madami-dami na rin kasi. So, might as well put out a statement para doon. Hindi naman kami, Kuya. Medyo mayabang ba yung namin? Hindi naman. I think that's just right. Yun nga, wag niyo yung mga sa mga vloggers out there, wag niyo masamain kasi like kasi sabi ni Kuya DJ, diba? Hindi ako personally, it's for charity. The reason why we join is we want the event para may adventure. Kasi gagawin na rin naman natin di ba? And plus ito, organized, tapos may charity. Kaya mga tao would really want to sign up and pay for it because the event is really good. Right? So huwag niyo masamahin kung hindi sana nila masamahin na sana, hindi Kuya, kayo pakiusap ko sana. Nante ko nga na mabash kami dun eh. Buti naman. It's a good content Kunwari, kahit magbayad, sali kayo magbayad kayo on your own, I think yung content na makukuha nyo doon, because of the routes, because of the experience, mababawi nyo rin yun sa dami yung mga subscriber. Di ba? Dami naman I think yung mga sikat, may kita naman sila doon di ba? So Kuya, even dun sa content creator, syempre ayoko naman i-highlight yung may cash prize, ganyan. Kasi Kuya, ako naman, syempre, nasa artistic side din naman ako kahit pa paano. Nire-respeto ko naman yung mga ganyan. So, pag nag-submit ka kasi ng film or ng entry mo, yung effort mo dun sa art mo yun, di ba? So, hindi ko naman sasabihin na kino-compensate namin yun. Binibigyan lang namin ng tamang di ba? Na alangan namang, syempre, napopromote mo din yung event namin tapos trophy lang bibigay ko sa'yo, di ba? Hindi ganun. So, kahit pa maliit man yung na ibibigay namin na cash prize, you make sure na para yun dun sa effort ng sasali. So, yun pala, oo nga pala yun, di ba? So, wag ka na sumali ka, mag-content ka, and then mag-entry ka na lang dun. Kung may pa ba rin yan? Meron pa, Kuya. Tinatapos lang namin yung poster. Hopefully, ma-release namin patay before. Patay tayo kay Mr. Aaron Palabiat nito. Aaron. Ayun. Pero kami nila, parang balak namin mag-go-one video kami. Parang gano'n. So, wala pang plano. So. Gusto namin, we'll try to release before January 1 yung poster. Pero meron, yun yung highlight, Kuya. Siguro, banggitin ko na rin yung awards night natin at saka yung awarding yung content creator awards night tsaka yung awarding ng mga ng mga trophies, finishers trophies will be on March 2. Yung venue, wala pa kaming venue. Pero Manila. Dito lang din, Kuya. Yung venue wala pa. We will announce that pagka... Sarap nun yung awards night. Yun nga, Kuya. Alam mo yun, parang hindi matapos yung event, di ba? Sarap nun So, hindi nga lang ako nakapunta kasi may trabaho So, humabol ka, di ba? Humabol ako nung uli. Siyempre, pero kasi may mga tao, dapat humabol ka, ikaw nanalo Mahirap ngayon. So, ayun. But yun. Thank you, Kuya Don. Thank you very much. This time. And I wish you all the luck dito sa upcoming event. We'll support you, whatever it is. Sponsors, hopefully, you get to recognize this event. Again, ito lang yung
event na magbibigay ng kasayahan sa adventure riders. Yeah. May Ironman, okay din yung Ironman, to be honest. But even yung mga participants ng Ironman are also participants of, Yun nga, of kuya. mountain Actually, cross. So, nagpapasalamat ako doon, kuya, kasi syempre, hindi lang kasi sila participant. Mga ano yun, kuya, mga respetado yun doon sa boss, tapos nag-join dito. So, ayun, tapos, yun nga, kuya, ako naman, yung kung paano ako mag-give back sa kanila, kuya, yun nga, kasi kami yung gumagawa ng mga posters ng Boss Ironman yun. Actually, last year, secret lang, pero kami din yung gumawa nun last year. Oh. So ngayon, yun, sabi ni Kuya Vinci, parang wala nang problema kung ma-recognize kami ngayon na kami nga yung gumagawa. So, kaya na-announce na kami yung older posters kami yung gumagawa. So, yun yung tulong ko naman pabalik. So, wala akong sobrang idol ko yung mga yun. I realized nung na-interview ko sila Vince, I realized na hindi pala talaga siya competition. Magkaiba siya. Magkaibang saya, magkaibang laro. But I think caters to the same community. No? Kasi so sila, even the organizers ng Boss, they also join FJ Moto and they want to join this upcoming Mountain Cross 3. And vice versa. Meron din tulad ako, nag-iisip ako sa Ironman. Subukan ko mag-Ironman naman kaya ako para right? So, yun. So hopefully sponsors, brands, everyone i-support tong event na to kasi talagang kakaiba siya eh. Really unique event. Ay, walang ganito sa mga ibang bansa eh. Diba? Oo, kuya. Wala talaga eh. Kuya siguro ma-add ko lang din. Pwede mong i-cut na lang, kuya. Kasi yun din ang pansin ko, syempre, na-compare ko siya yung Rimba Raid sa Malaysia, how they do their events. Actually, wala namang pinagkaiba sa atin eh. Hindi ko naman sinasabi na pero alam mo yun, parang kaya din natin yun ganun. Yeah. So, isa pa, yung hindi lang sa adventure na pag-event, even sa enduro, tsaka sa motocross events, parang there's no need para mag-compete yung mga organizer dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, honestly kuya, nauhuli tayo eh. So, might as well improve na lang tayo kaysa ganun na may mga intriga pa na kaysa si ganto, ganyan. Parang labo naman yun, kuya. Kasi pag tinignan mo pang malakihang perspective, kuya, sobrang naiiwan tayo. Sobrang naiiwan tayo. FJ Moto Marikina. Nagsara ba to? Yes, kasi so, kuya, kabukas lang, December 9. FJ Moto Marikina will be will concentrate on the distribution of motorcycles. So kami yung ginawang North Luzon distributor for Sherco and Reihu. Magkakaroon din kami ng Japanese brands na Yamaha, Honda, yan. Tapos yung service, kuya, yun. So yun yung concentration ng Marikina. Yung Antipolo branch namin, nandun mostly yung gears, parts, accessories, nandun siya. Ito yung naka KRB. Yung No. Nasa Marcos Highway. Marcos Highway. Saan dun? Hindi ko pa nakikita. Tabi ng Isuzu, Marikina. Okay. Isuzu bukas Marcos na yun? Highway. Yes, matagal na bukas yung kuya. Hindi pa ako nakapunta ron. Nag-open yun early this year pa. Okay. Tapos, nag-open kami nung June sa Ilocos Sur na branch. So, ayun. Doon naman, parang general story ng motor. Kasi yung mga brands, ginawa naman kaming, wholesaler. So, kami yung distributor for the whole Ilocos Sur. So, ayun. Plans namin for next year, we'll try to open up 2 more branches. I-finalize lang namin yung area. Hopefully, kuya, ayun, medyo maging okay. Good luck, kuya. Good job. Thank you. See you sa FF11, man. 9. Actually, 8, kuya. 8 pa lang. Magkita na tayo. Okay. Yung mga sasali, again, yung mga mag-FJ Moto Mountain Cross, mag-sign up na kayo ngayon. Kasi hanggang kailan lang? Yung early bird hanggang 31, tapos yung regular registration hanggang January 15. Mag-sign up na kayo 31 para early bird price pa rin kayo. And then mag-train kayo yung remaining weekends nyo. Huwag na kayo mag-ride kung saan. Mag-ride na kayo sa trail and then pa-coach na kayo. So, yan. Alright? Okay, so thank you guys. See you again on the next episode of Iturmoto Podcast. Ciao. Thank you.